Ang susunod nating ita-topic, eto pong SMNI, mga kababayan. Nung una po, okay pa, eh, nakakakuha sila talaga nung mga i-interviewhin na mga ano, na mga kahit papaano maayos, matitino, 'no, mga kababayan. Ngayon po napapansin ko, ayan, oh, number 4, SMNI, hindi na dapat pagkatiwalaan, question mark, 'di ba? Napapansin ko po, Ma'am Eva, gawa-gawa lang 'yan ni Pukeke na wanted, ayan. Napapansin ko, mga kababayan, yung mga kagaya niyan, mga ibinabalita nila, mga boss, 'no? Parang medyo ano na, eh, hindi na gano'n katitibay. Tapos medyo yung iba is, alam mo yung ang hirap ng paniwalaan. Isa sa nakita ko, yung ibinalita nila na tingnan mo yung mga independenteng vlogger, ayan. Mga independenteng vlogger, inimbestigahan. Tawang-tawa talaga ako do'n, mga kababayan. Mga independenteng vlogger, inimbestigahan ang Glory Mountain. Ayan. Kami po nandito, 'no, iniimbestigahan po namin nag-iimbestiga po kami dito sa Glory Mountain kung may mga baril po ba. Gago! Biruin mo, para lang masabi nila na yang kay alias Rene, yung pinagsasasabi ni alias Rene, 'no, na yan, eh, walang katotohanan yan. Biruin mo, kumuha ng mga investigador, yung mga kinuhang investigador, eh, yung mga vlogger na mga nagtatanggol sa kanila. Yung mga vlogger na kahit na ewan ko na lang, eh, siyempre sino pa po ba ang nangunguna diyan? Eh, yung mga wheelchareros. Sabi ni Nino do'n sa isa, "Anak ng tinapa ka? Lahat hiningan mo ng wheelchair? Ilang wheelchair ba kailangan mo?" Gago! Ilang wheelchair ba kailangan mo? 10? Lahat hiningan mo ng wheelchair? At pagkatapos, namimili ka pa ng wheelchair, ayaw mo pa nung mumurahin? Gusto mo pa yung tagje-10,000? Sabing gano'n. Ay, mga boss, do'n sa mga bagong pasok po, hindi lang po ako yung vlogger na talagang kumokontra doon sa mga sinasabi ni Maharlika. Ayan po, etong channel na ito, mga kababayan, yung Boyet Antonio Jr. Vlog, isa din po siya, 'no, sa talaga namang ipinaglalaban niya, ipinagtatanggol niya ang ating presidente, ang ating first family, ang ating gobyerno, mga bossing. Kaya wag niyo pong kalimutan na i-subscribe yan, mga kababayan. So, sabi ko, investigador ba yung mga yan? So, para lang mapatunayan nila, 'no, para lang magkaroon sila ng kanilang side na hindi totoo yung sinasabi ni alias Rene. Yung mga vlogger, ginawa nilang investigador. Pinagmukha nilang investigador. So, isa yon, mga kababayan. Pangalawa, si Harry Roque na nandyan sa SMNI. Oh. Yan, very, kumbaga, yung sa, kahit na i-delete nila, tingin ko hindi naman nila i-delete yun, eh. Okay lang sa kanila yun na magtama-tama, maglaban-laban yung mga sinasabi ng mga nila, vlogger nila. Oh. Sabi ni Harry Roque doon, mga kababayan, hawak na po ni Maharlika. Hawak ni Maharlika yung video. Alam mo, si Maharlika, eh, hindi mo pwedeng okray-okrayin niya kasi 100,000 views. Ganun daw po, mga kababayan. No? Ganun daw po. So sabi ko, yun yung basehan mo para paniwalaan si Maharlika. Oh. Ligwak yung sinabi niya. Kanina nag-vlog si Maharlika. Ano po? Sabi, wala sa posesyon ko yung Polvoron video. Ipinanood lang sa akin yun. Oh. Sabi ko naman, nandun na pala, ipinapanood, ini-screen share. Bakit hindi mo pa kinuha kung talagang para sa bayan? Dahil daw po, di ba? Ako, naniniwala ako doon. Pag nailabas nila, kung totoong merong video talaga, pag nailabas nila yon, para sa bayan talaga ang hangad nila. Pero hindi, eh. Wala, napanood niya na. May chance na siyang maipamahagi sa mamamayang Pilipino. Wala pang ginawa. Eh baka totoo nga yung sinasabi na pinapabayaran yung
yung pulburon video tapos edit lang yung papakita sa inyo, no? Pangalawang SMNI, mga bossing. Ang nagiging source na po nila, Maharlika. O ano po masasabi ninyo doon? No? Na ang daming akusasyon, ang daming mga ibinabato sa ating Pangulo, pero ilan po yung naipakitang ebidensya? 'Di ba? Ilan po yung naipakitang ebidensya? Wala. Gago! Tapos biruin mo, bagay, vlogger na lang din pala sila, 'di ba? Vlogger na mga bayaran like Banat Bay and Brothers. O yan sabi ni Eknam yan, hindi ako nagsasabi na bayaran sila. Yung yung mga tao po ang nagsasabi na bayaran sila. Ma'am Ed Gonzales Angeles, salamat po sa Sir Ed Gonzales Angeles, salamat po sa inyong super sticker. So, biruin nyo naman, no? Sasabihin nila, kami yung dapat paniwalaan na tagapagbalita, tapos kamukat-mukat mo yung isa sa host nila, yung anchor nila, si Maharlika, ang source nila. Ano na nangyari? Ano na yung paano maniniwala ang taong bayan yan? Oh. At ito, mga bossing, no? Paano pa natin sila pagkakatiwalaan? Halos yung kanilang mga vlog doon sa kanilang vlog na DZAR. Paano pa natin sila pagkakatiwalaan? Halos yung iba po talagang gusto na lang nilang gusto na lang nilang mapabagsak ang gobyerno . Sabi ni Sir Tony Ninobla, fake news lagi si Harimau at sa SMNI kay Maharlika. Sila umaasa ng information para may mapanira. Sabi ni Eric Stickman, vlogger na investigador at attorney, lahat na po kinuha nila. Sila na po lahat. Investigador na, attorney na sila. Vlogger na din sila. Are you in favor that PBBM will undergo a drug test? Ilang beses po ba kailangan magpa-drug test ang Pangulo? Una, nung panahon ng eleksyon. Nung panahon ng eleksyon, mga bossing, sigaw nila. Sigaw sila, bangag. Sila Guanzon, lahat, bangag. 'Di ba? Ang ating Pangulo. So, para po matapos yung ganong issue, nung panahon pa lang po ng eleksyon, bago mag-file ng candidacy, start na. Nagpa-drug test na ang ating Pangulo. Mga kababayan. Lumabas, negative. No, nakita yan ni Attorney Vic Rodriguez. Mga bossing. Nagpa-drug test na po. So ngayon po, mga kababayan, dahil hirap na hirap silang pabagsakin, hindi po sila pinapansin, ang kailangan po ng bayan ng Pilipinas, mga kababayan, maiangat po ulit natin. No? Makabawi po ulit tayo, mga kababayan. So ngayon, drug test na naman. Dahil daw po doon sa binibintang nila na pulburon video na walang maipakitang drug test. Mga kababayan, tayo, simple lang yan no? Bakit ako